Madaragdagan pa raw ang humahabang na poll list o listahan ng mga nakatransaksyon umano ni Janet Lim Napoles ayon kay Justice Secretary Laila De Lima. Matapos kasing isumiti kahapon ang listahang pirmado ni Napoles, may mga pahabol pa raw na isasabay sa pagsusumiti ng affidavit niya sa susunod na linggo. Balitang hatid ni Jam si Sante. Sabi noon ni Justice Secretary Laila De Lima, aapela siya sa Senado sakaling isabpina ang listahang hawak niya. Pero isinumite na niya sa Senate Burebon Committee ang listahan, alinsunod sa deadline na ibinigay sa kanya. Halos magkapareho ang listahan ni De Lima at rehabilitation czar Ping Lacson. Pirmado nga lang ni Napoles ang kay De Lima. Bukod sa pirma ni Napoles, sulat kamay din daw ni Napoles ang mga pangalang idinagdag sa listahan ng mga kongresista at mga agent. Malabo lang ang kopya na isinumite sa komite kaya hindi malinaw na mababasa ang ilang pangalan. Pero sabi ni De Lima, hindi pa raw ito kumpleto. May pahabol pa raw si Napoles na isusunod na lang ng kanyang abogado sa susunod na linggo. She was saying that Janet Lim Napoles is still, and her lawyers are still completing the affidavits. That's why they asked for a 1-week extension. As to the affidavits, we agreed to give her 1 more week. But I did not agree to the list. I said that it should be submitted today because today is the deadline. Halos doble ang dami ng mga senador na nasa listahan naman di umano ng whistleblower na si Ben Herluy. Inilabas ito ng Philippine Daily Inquirer at makikitang wala rito si Senador Chis Escudero. At nadagdag sina Senador Bongbong Marcos, Miriam Defensor Santiago, Dito Lapid, Cynthia Villar, Ralph Recto, Senate President Franklin Drilon, at mga dating senador na sina Edgardo Angara, Tessie Oreta, Nene Pimentel, Rodolfo Biazon, Robert Jaworski, Loy Estrada, June Magsaysay at Ramon Revilla Sr. Pinapasabina na ngayon ng Blue Ribbon Committee ang records ni Loy. Pero hindi pa desidido si Ginggona kung muli nilang bubuksan ng investigasyon kahit pa ipinapanawagan na ito ng ilan niyang kasamahan. Halata din na may mga kapangyarihan na hindi pa nabubulgar kung sino, hindi pa nabubuking na nasa likod niya. Pinaliwanag naman ni Senador Drilon ang mga naglabas ng litrato nila ni Napoles, lalo na't kasama siya sa listahan ni Loy na nakuha ng Inquirer. I knew her, but wala po ako ni isang pisong PDAF na napunta sa NGO ni Napoles. Ayon sa anak ni dating Cebu 4th District Congressman Clavel Martinez na kasama sa Napoles list, hindi kilala ng kanyang ina ang tinuturong mastermind ng scam. I actually took the time to call her and ask her, oh, is this true? And then she point blank told me that, you know, I've never met her. I don't even know her. Itinanggi rin ni Nueva Vizcaya Representative Carlos Padilla ang pagkakadawit niya sa PDAF scam batay sa listahan ni Napoles. Peke raw ang pirma sa sulat na ipinadala umano niya para sa isang IT project sa bayan ng Cayapa, Nueva Vizcaya. Handa rin daw si dating Ilocos Sur Representative Salaknib Baterina na depensahan ng kanyang sarili sakaling sampahan siya ng reklamo matapos masama sa Napoles list. Jam Sante, GMA News.